Hoy, probinsyana. Akala mo ba pag maganda ka may karapatan ka ng mangarap? Pang-iinsulto ng mga tao habang pasa ni Mayumi ang lumang bag sa piyera ng Siargao. Pawis, alikabok at gutom ang puhunan. Magtrabaho ka na lang sa kusina. Hindi bagay sa'yo ang mundo ng mayayaman. Pero sa loob-loob niya, kailangan niyang lumaban dahil nakasalalay ang buhay ng kanyang ama sa kanya. At hanggang sa gabing iyon, nagiligtas niya ang isang lalaking halos patay na sa gitna ng dagat at bago ito mawala ng malay, mahina nitong bulong. Ikaw palang hinahanap ko. Tahimik ang umaga sa mansyon. Iyong klaseng katahimikan na may halong yabang. Mahabang mesa, puting pinggan na may gintong gilid, sariwang tinapay, prutas na parang hinugot mismo sa magazine spread. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Raven. Suot ang plain na itim na polo. Mukha siyang gising na, pero ang isip niya halatang nasa ibang lugar. Sa tapat niya ay ang kanyang ina na si Senyora Lucia Monteverde. Maayos ang buhok, nakaputing robe, pero bakas ang panghihina sa kilos. May hawak siyang tasa ng tsaa. Nanginginig ng bahagya ang kamay. Raven. Basag ni Lucia sa katahimikan. May ngiting pilit, pero pamilyar. Ilang taon ka na nga ulit? Napabuntong hininga si Raven. Ma, hindi tayo naglalaro ng trivia show. Alam mo na yan. Alam ko, sagot ng ina. Pero gusto kong marinig mula sa'yo. 32. Aniya, sabay subo ng tinapay. At kung may susunod na tanong yan, alam ko na. Tumawa ng mahina si Lucia. Talaga? Sige nga. Kailan kita bibigyan ng apo? Mabilis na sagot ni Raven sabay ngisi. Boom! Predictable. Hindi natawa ang ina. Sa halip huminga siya ng malalim. Parang may kinikimkim na bigat. Hindi yan biro, anak. Huminto si Raven sa pagmuya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tinapay. Ma, only child ka. Putol ni Lucia. Ikaw lang ang anak ko. Ikaw lang ang Monteverde na maiiwan dito. May mga pinsan ako sa Italy. Pabirong sagot ni Raven. Pwede silang mag-apply. Umiling ang ina. Hindi pareho. Ibang dugo. Iba ang responsibilidad. Napakamot si Raven sa batok. Lumaki siyang alam ang bigat ng apelido nila. Kalahating Italiano, kalahating Pilipino. Anak ng isang negosyanteng pamilya na kilala sa real estate at shipping. Bata pa lamang siya, may nakahanda na landas. Pag-aaral sa abroad, pamamahala ng kumpanya, pag-aasawa sa tamang babae. Lahat planado. Lahat may checklist. Lahat maliban sa damdamin. Kaya ko pa namang pamahalaan ng negosyo kahit walang anak. Sabi ni Raven na mas seryoso ang tono. Hindi naman requirement ang pagiging tatay para maging mahusay na CEO. Hindi naman ito tungkol sa kumpanya. Mariing sagot ni Lucia. Tungkol ito sa akin. Nagtagpo ang mga mata nila. Doon niya nakita yung lungkot na pilit tinatakpan ng tikas. Yung takot na ayaw aminin. Ma, mahinang sambit na Raven. May sakit ako. Biglang sabi ng ina. Walang paligoy-ligoy. Hindi ko alam kung gaano katagal. Parang may humigop ng hangin sa paligid. Ano? Gulat na Raven. Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi? Ayoko matakot ka. Sagot ni Lucia. At ayokong tratuhin mo akong parang babasagin. Tumayo si Raven. Agad na lumapit sa ina. Hindi to biro. Mas hindi birong mamatay nang walang nakikitang susunod na henerasyon. Aniya, nangingilid ang luha. Gusto ko lang,
na bago ako mawala, makita ko kung may maiiwan ka. Tahimik si Raven. Hindi niya alam kung anong isasagot. Ang dami niyang gustong sabihin na hindi ganon kadali, na hindi pwedeng pilitin ng pamilya, na hindi siya sigurado kung gusto niya talaga ang tradisyonal na buhay na inaasahan sa kanya. Kaya nagbiro na lang siya. Parang reflex. Paano kung lalaki palang gusto ko? Sabay tawa, pilit na magaan. Hindi naman natawa si Lucia. Tinitigan niya lang ang anak na parang sinusukat kung biro ba talaga o pag-amin. Raven, mahinahon niyang sabi, kahit sino pa ang mahalin mo anak, anak pa rin kita. Pero ang tanong, handa ka bang magmahal ng may pananagutan? Napalunok si Raven. Doon na siya natalo. Bago pa siya makasagot, may kumatok sa pinto. Pumasok ang assistant niya, si Mara. May hawak na tablet at folder. Sir, magalang na sabi nito. Everything's ready. The private flight departs in 3 hours. Flight? Tanong ni Raven, napalingon. Tumango si Mara. Yes sir. Siargao as instructed. Napakunot ang noo ni Raven. Ma, ikaw to no? Ngumiti naman si Lucia. May bahid ng mischief. Bakasyon lang, kailangan mo rin magpahinga. At minsan anak, kapag tinanggal mo ang bigat ng obligasyon, mas malinaw mong naririnig ang sarili mo. Huminga ng malalim si Raven. Siargao, a place far from boardrooms, expectations at tanong na paulit-ulit niyang iniiwasan. Lumapit siya sa ina at hinawakan ang kamay nito. Pagbalik ko, mag-uusap tayo ulit. Hindi ko hinihingi ang pangako, sagot ni Lucia. Gusto ko lang ng posibilidad. Paglabas si Raven nagsilid, tumigil siya sandali sa pintuan. Lumingon siya at parang may naramdaman. Hindi takot, hindi pressure, kundi isang kakaibang hila ng tadhana. Sa isip niya sumaging isang linya, parang bulong na hindi niya inaasahan. Baka sa bakasyong to, may mabuo na. Pagbaba ni Raven ng eroplano, sinalubong siya ng maalat na hangin at init ng araw na ibang-iba sa lamig ng mansyon. Walang suit, walang meeting, walang tanong tungkol sa apo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Finally, bulong niya sa sarili habang sinusuot ang sunglasses. Sa resort, mabilis siyang nag-check-in. Hindi ingrande, sadyang simple lang. Kahoy ang dingding, bukas ang bintana, at tanaw ang dagat. Iyon ang hinahanap niya, katahimikan na walang inaasahan. Hindi pa man lumulubog ang araw, nasa beach na siya. Hinubad ang tsinelas, nilusong ang buhangin, at hinayaan ng alon na basain ang paa. May mga surfers sa malayo, may ilang turista pero hindi matao. Tamang-tama lang. Napansin niya ang jet ski na nakapark malapit sa shore. Pwede pa ba yan? Tanong niya sa staff. Sumilip ang lalaki sa langit. Medyo kumukulimlim na. Okay pa naman sir, pero wag ko masyadong lalayo. Ngumiti si Raven. Sandali lang. Habang tinatakbo niya ang jet ski, naramdaman niya ang saya na matagal niyang nakalimutan. Walang iniisip, walang plano. Tanging ingay ng makina at hampas ng hangin sa mukha niya. Sa malayo, unti-unting dumidilim ang lupa. Isa pang ikot, sabi niya sa isip. Then, babalik na. Sa kabilang panig ng isla, isang babae ang nakatayo sa gilid ng pier. May hawak na lumang backpack, suot ang simpleng damit, at may matang puno ng pag-aalala. Si Mayumi. Pasensya na po, mahina niyang sabi sa isang resort manager. Kahit housekeeping lang po, kahit temporary. Umiling ang lalaki. Full na kami, try mo na lang sa kabilang resort. Tumango si Mayumi, pilit ang ngiti. Salamat po. Pagtalikod niya, huminga siya ng malalim. Kanina pa siya paikot-ikot. Lahat pareho ang sagot. Wala nang opening.
Wala nang budget. Hinugot niya ang cellphone. May missed call mula sa ospital. Kinabahan siya, tinawagan niya kaagad. Hello? Nanginginig ang boses niya. Miss Mayumi, sagot ng nurse. Kailangan na pong ma-schedule ang operasyon ng tatay ninyo. Pero, alam ko po, mabilis siyang putol. Nag-iipon pa po ako. Please, bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras. Tahimik sandali ang linya. We'll do what we can po. Pero sana makahanap na kayo ng paraan. Pagpatay ng tawag, napaupo si Mayumi sa gilid ng pier. Nakatingin siya sa dagat. Malawak, maganda, pero ngayon ay parang masyadong mabigat. Pa, bulong niya. Konti na lang. Pangako. Sa malayo, narinig niya ang kulog. Mabilis ang pagbabago ng panahon. Yung kaninang maaliwalas, biglang dumilim. Lumakas ang hangin. Ang mga bangka sa pier ay nagkabanggaan. Nagkagulong mga tao. Pabalik na kayo! Sigaw ng isang bangkero. Papasok na ang bagyo! Sa gitna ng alon, naramdaman ni Raven ang biglang pag-alog ng jet ski. Hindi ito yung normal na hampas. May kakaiba. Sinubukan niyang kontrole ng manibela, pero mas lumalakas ang alon. Shh! Mura niya. Isang malakas na hampas ang tumama sa gilid. Nawala ang balanse niya. Umiikot ang mundo. Huling naramdaman niya ang bagsak ng katawan sa malamig na tubig at ang unti-unting paglabo ng paningin. Sa pier, nakita ni Mayumi ang kaguluhan. Isa-isa nang bumabalik ang mga bangka. Pero may napansin siyang kakaiba sa malayo. Isang jet ski na palutang-lutang, paikot-ikot, walang nagmamaneho. May tao yan! Sigaw niya. Delikado! Sigaw ng bangkero. Huwag ka nang lumapit! Pero nakita niya na may kamay na bahagyang lumilitaw sa tubig. Hindi gumagalaw. Hindi na nag-isip si Mayumi. Hinubad niya ang tsinelas, iniwan ang bag, at tumalon sa dagat. Hoy! Sigaw ng mga tao. Bumalik ka! Malakas ang alon. Pilit siyang tinatangay palayo. Pero lumangoy siya. Hinabol ang jet ski. Nang makalapit, nakita niya ang lalaki. Nakahandusay, walang malay. May sugat sa noo. Kuya? Sigaw niya pero walang sagot. Hinila niya ang braso nito. Pilit inaangat ang ulo para hindi lumubog. Mabigat ang katawan. Mas mabigat ang alon pero hindi siya bumitaw. Hindi ka pwedeng mamatay. Hingal niyang sabi. Hindi ngayon. Isang malakas na alon ang tumama sa kanila. Halos mawalan siya ng kapit. Pero sa sandaling iyon may pumasok sa isip niya. Ang kanyang ama sa ospital. Ang mga gabing halos hindi na siya matulog kakaisip kung paano silang makakaligtas. Hindi pa tapos. Pinilit niyang itulak ang lalaki papunta sa direksyon ng pier. Unti-unti may tumulong, isang bangkero. Dalawa, hanggang sa may ahon nila ang katawan sa bangka. Pagdating sa dalampasigan, humandusay si Mayumi sa buhangin. Hingal na hingal, nanginginig ang kamay. Humihinga pa, sabi ng bangkero. Tumingin siya sa lalaki, basang-basa, maputla, walang kamalay-malay. Isang estrangherong muntik niya nang mawala sa dagat. At sa gitna ng papalakas na ulan, hindi pa alam ni Mayumi na ang lalaking iniligtas niya ay siya ring magpapabago ng takbo ng buhay niya sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Mas lalong lumakas ang ulan sa gilid ng dalampasigan sa pagitan ng malalaking batong tinapyas ang panahon. Pilit na iniahon ni Mayumi ang katawan ng estrangherong lalaki. Mabigat siya. Hindi lang dahil sa pangangatawan kundi dahil alam ni Mayumi na buhay nito ang nakasalalay sa bawat segundo. Konti na lang. Konti na lang. Hingal niyang bulong habang hinihila ang braso ng lalaki papunta sa masisilungan. Nang makarating sila sa pagitan ng mga bato, bumagsak si Mayumi sa buhangin. Nanginginig ang tuhod.
Mabilis siyang bumangon. Tinitinggan ng lalaki. Maputla ang mukha. May dugo sa gilid ng noo. At mabagal ang pag-angat baba ng dibdib. Okay, huminga ka. Sabi niya na parang sinisigurado rin ang sarili. Hinubad niya ang basang jacket niya at tinakip sa dibdib ng lalaki. Lumilinga-linga siya. Naghahanap ng pwedeng magamit. May mga tuyong sanga sa ilalim ng bato. Malamang, naiipon doon kapag humuhupa ang ulan. Pinilit niyang magsindi ng apoy gamit ang maliit na lighter na lagi niyang dala. 3 beses itong namatay bago tuluyang kumapit ang apoy. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. Lumuhod siya sa tabi ng lalaki. Inilapit ang tenga sa bibig nito. Binibilang ang paghinga. Mabagal, pero meron. Please, mahina niyang sabi. Huwag kang susuko. Ilang minuto ang lumipas o oras, hindi na siya sigurado. Nang biglang umubo ang lalaki, napaatras si Mayumi sa gulat. Hoy, okay ka lang? Mabilis siyang tanong. Unti-unting nagmulat ang lalaki. Kumurap, napakunot ang noo. Ano nangyayari? Paos sa tanong nito. Salamat sa Diyos. Bulala si Mayumi. Huwag kang gagalaw. Bakit ako basa? Singal ng lalaki. Pilit bumabangon. Nasaan ang jet ski ko? Hoy! Hinawakan ni Mayumi ang balikat niya. Huwag kang tatayo. Nawalan ka na ng malay. Muntik ka lang. Muntik? Masungit niyang tanong. Alam mo ba kung magkano? Tumigil siya nang biglang sumakit ang ulo. Napahawak siya sa noo at napangiwi. Sabi ko sa'yo. Matigas sa sagot ni Mayumi. Kung iniwan kita sa dagat, wala ka na dapat ngayon. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ni Raven ang babaeng nasa harap niya. Basa ang buhok, dikit sa pisngi. Walang make-up, pero maliwanag ang mga mata. Yung klaseng tingin na diretso, walang arte. May bahid ng tapang at pagod, pero hindi sumusuko. Ikaw ang tumalon? Tanong niya na mas mababa na ang boses. Tumango si Mayumi. Oo, walang ibang gagalaw. Delikado yun, sabi ni Raven. Mas delikadong mamatay ka. Balik niya. Napabuntong hininga na lang si Raven at sumandal mali sa bato. Hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi naman kita maiiwan. Bigla niyang sagot. Mas emosyonal kaysa inaasahan niya. Kahit estranghero ka, tao ka pa rin naman. Sandaling natahimik si Raven. May kakaibang tama ang mga salitang yon. Diretso, walang kapalit. Ako nga pala si Raven. Sabi niya kalaunan. Nagbabakasyon ng dapat ako. Hindi ito kasama sa itinerary ko. Mayumi, sagot naman niya. Naghahanap ako ng trabaho. Kasama na yata sa araw-araw ko ang malas. Napangiti naman ng bahagya si Raven. Mukhang malas din ako ngayon. Hindi ka lang mukhang malas. Aniya. Sinulya pa ng mamahaling relo at sapatos na ngayon ay putik na. Mukha kang mayaman. Tama. Diretsong sagot ni Raven. CEO ako. Napatingin si Mayumi sa kanya. May bahagyang gulat pero mabilis ding nawala. Okay, good for you. Yun lang? Natawa si Raven. Walang, wow? Kailangan ko ng trabaho, hindi idol. Sagot niya. At kahit CEO ka pa, muntik ka pa rin malunod. Hindi napigilan ni Raven ang ngiti. May kakaiba sa babaeng to. Hindi siya takot. Hindi siya impressed. Hindi rin siya nagpapanggap. Anong trabaho bang hinahanap mo? Tanong niya. Kahit ano. Mabilis siyang sagot. Basta may sweldo. Kailangan ko ng pera. Para saan? Tanong niya bago niya napigilan ang sarili. Huminga ng malalim si Mayumi. Para sa tatay ko. Kailangan niya ng operasyon.
Tahimik si Raven. May kung anong gumalaw sa loob niya. Hindi awa, kundi pagkilala sa desperasyon. Sa labas ng mga bato patuloy ang ulan. Pero sa pagitan nila, may ibang bigat na bumabalot. Tumingin si Raven kay Mayumi. Seryoso ang mukha. Parang biglang naalala ang umagang iniwan niya sa mansyon. Ang boses ng ina, ang tanong na paulit-ulit niyang tinatakasan. May isang desisyong biglang pumasok sa isip niya. Mapusok, walang preno. Pero totoo. Mayumi, tawag niya. Ano? Sagot niya na alerto. Diretso siyang tumingin sa mga mata ng dalaga. Walang biro, walang ngiti. Naghahanap ako ng babaeng mag-aanak para sa akin. Matagal na katahimikan ang sumunod matapos sabihin ni Raven ang mga salitang parang kidlat na bumagsak sa pagitan nila. Umuugong pa ang ulan sa labas ng batuhan pero mas malakas ang tibok ng dibdib ni Mayumi. Ano? Mahinang tanong niya. Parang umaasang mali ang narinig niya. Pwede mo bang ulitin? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Raven. Gusto ko ng anak, pero hindi ng asawa. Isang babaeng papayag na magbuntis. Walang drama, walang obligasyon pagkatapos. Parang may sumabog sa loob ni Mayumi. Tumayo siya bigla. Halos madula sa basang buhangin. Mukha ba akong bayarang babae? Nanginginig ang boses niya, pero matalim ang mga mata. Niligtas kita tapos iyan ang kapalit? Tumingin si Raven sa kanya. Walang galit, walang pagtatanggol. Pagod lang. Para bang matagal niya nang tinanggap na ganito ang mundo. Hindi kita pinipilit. Sagot niya na malamig pero hindi bastos. Kung ayaw mo, fine. Dahan-dahan siyang humigang muli sa bato. Ipinikit ang mga mata. Pagod na ako. Gisingin mo na lang ako kapag humupa ng ulan. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Mayumi. Ganun lang? Walang paliwanag, walang paghingi ng tawad. Parang isa lang opsyon na pwedeng palitan. Tumalikod siya at naglakad palayo, palapit sa gilid ng mga bato. Pinatulo niya ang luha na kanina pa niyang pinipigilan. Hindi dahil sa alok kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Sa isip niya ay bumalik ang amoy ng ospital. Ang tunog ng monitor, ang boses ng tatay niyang pilit ngumingiti kahit masakit na ang katawan. Mayumi, okay lang ako. Sabi nito sa kanya noon. Huwag mong isipin ang pera. Pero alam niyang kasinungalingan iyon. Humigpit ang pagkakahawak niya sa backpack. Wala siyang ipon. Wala siyang trabaho. Wala siyang oras. At sa likod niya may lalaking kayang baguhin ang lahat. Sa isang kondisyong ikinaduduwal ng prinsipyo niya. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi ko kaya. Pero ang tanong, kaya bang mamatay ang tatay ko? Pumikit siya at hinayaan ng luha na bumagsak. Hindi niya namalayang napapaluhod na siya sa buhangin. Matagal siyang nanatili roon. Nakikipaglaban sa sarili. Sa hiya, sa takot, sa galit. Hanggang sa tumayo siya. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng batuhan. Nandoon pa rin si Raven. Nakahiga, bahagyang namumula ang sugat sa noo. Nakapikit ang mga mata, pero gising. Ramdam niya iyon. Raven? Mahina niyang tawag. Hindi agad ito sumagot. Maya-maya binuksan nito ang mga mata at tumingin sa kanya. Bumalik ka, sabi niya nang walang pagtataka. Lumunok si Mayumi, nanginginig ang kamay niya. Nakatiklop sa harap niya na parang humihingi ng tawad sa sariling kaluluwa. Yung sinabi mo kanina, halos pabulong. Totoo ba? Tumayo ng bahagya si Raven, sumandal sa bato. Alin doon? Yung pera. Diretso niyang sabi kahit nanginginig ang boses. Ibibigay mo ba talaga? Tinitigan siya ni Raven. Hindi na siya mukhang masungit ngayon. Mas seryoso, mas maingat. Magkano ang kailangan mo? Tanong niya.
Napatigil naman si Mayumi at parang mas masakit pa ang tanong kaysa sa alok. Para sa operasyon ng tatay ko? Sagot niya. Kalahating milyon? Hindi kumarap si Raven. 500,000? Tumango si Mayumi at napayuko. Alam kong malaki. Alam kong... Okay. Putol ni Raven. Napatingin siya bigla. Ano? Kalahating milyon. Ulit ni Raven. Kapalit ng isang bata. Sagot ko ang gasto sa pagbubuntis. Pagkapanganak, nasa akin ng bata. Wala kang habol. Parang bumilis ang mundo. Ganun lang? Tanong niya. Parang kontrata? Kontrata talaga. Sagot niya. Malinaw, para walang masaktan. Napatawa si Mayumi. Isang maikling tawa na may halong sakit. Nakakatawa. Ang buhay ng tatay ko, katumbas ng isang papel. Hindi ko minamaliit ang pinagdadaanan mo. Sagot ni Raven. Mas mababa ang boses. Pero, ito lang ang alam kong paraan. Tahimik sila. Sa labas, humuhupa na ang ulan. Sa loob ng dibdib ni Mayumi, mas lalong lumalakas ang bagyo. Lumapit siya kay Raven. Huminto ng isang dipa ang layo. Kung pumayag ako, tanong niya. Wala nang atrasan? Wala, sagot niya. At hindi kita itatago. Hindi kita gagalawin laban sa gusto mo. Ikaw ang may desisyon. Napapikit si Mayumi. Sa likod ng talukap niya nakita niyang mukha ng tatay niya. Nakangiti, umaasa. Para to kay tatay? Paulit-ulit niya sa isip niya. Pagmulat niya, may luha na sa pisngi niya. Pero matatagang tinig. Sige, sabi niya. Pumapayag ako. Hindi na ngumiti si Raven. Hindi rin siya nagdiwang. Tumango lang siya at parang pareho silang may inililibing. Sa sandaling iyon, alam ni Mayumi na may kapalit ang desisyong ginawa niya. At kahit tama ito para sa ama niya, may bahagi ng sarili niya ang tuluyan niyang isinugal. Tahimik ang pagitan ng mga bato. Hindi na umuulan pero basa pa rin ang buhangin. Malamig sa balat. Ang apoy na sinindihan ni Mayumi kanina ay mahina na lang ang liwanag, sapat para makita ang mga anino nilang dalawa. Magkalapit pero parang may pagitan na hindi kayang tawirin. Umupo si Mayumi sa isang patag na bato. Yakap ang sarili. Pilit niyang inaayos ang paghinga niya. Sa loob ng dibdib niya, may kaba na parang unti-unting humihigpit. Eto na yon, bulong ng isip niya. Huwag kang manghihina. Si Raven ay nakatayo sa harap niya. Tahimik, nakatingin sa dagat na tila wala ng bagyo. Hindi siya galit. Hindi rin siya maamong gaya ng inaasahan. Para siyang taong may isang malinaw na pakay. At doon lang siya nakatuon. Kung gusto mong umatras, sabi ni Raven na hindi lumilingon. Sabihin mo lang. Umiling si Mayumi. Huwag na. Sagot niya na mahina pero buo. Ayoko nang patagalin. Lumapit si Raven. Wala siyang sinabi. Wala ring haplos na may lambing. Hindi niya hinanap ang mga mata ni Mayumi. Para bang ayaw niyang magdulot ng kahit anong maling kahulugan. Naramdaman ni Mayumi ang bigat ng sandali. Ang puso niya ay kumakabog pero pinilit niyang maging matatag. Iniisip niya ang tatay niya, ang kasama sa ospital, ang mahinang tawa, ang pangakong babalik siya. Para to sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting pumikit si Mayumi. Hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang. Mga luhang kusang bumabagsak. Pinupunasan niya agad. Ayaw niya makita ni Raven ang kahinaan niya. Si Raven naman sa kabilang banda ay malamig ang mukha. Hindi dahil wala siyang pakiramdam kundi dahil sinadya niyang ikulong ang emosyon. Sa isip niya, isa lang itong hakbang. Isang proseso. Isang paraan para makuha ang hinihingi ng mundo sa kanya. Isang bata, paulit-ulit sa isip niya. Yun lang. Hindi nagtagal ang sandali pero para kay Mayumi, parang humaba ang oras.
May sakit at hindi lang sa katawan, kundi sa loob-loob ang tinig na nagtatanong kung tama ba ang ginagawa niya. Nang matapos ang lahat, tumagilid si Mayumi at huminga. Nakatalikod, pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Hindi na niya napigilan ang tahimik na hikbi. Pero kinagat niya ang labi para hindi marinig. Si Raven ay umupo sa gilid. Huminga ng malalim. Tumingin siya kay Mayumi. Nakapikit, pagod. Parang batang napipilitang maging matanda sa isang gabi. "Matulog ka," sabi niya sa mababang tinig. "Kailangan mo ng pahinga." Hindi naman sumagot si Mayumi. Maya-maya ay nakatulog na din siya. Hindi dahil payapa ang loob, kundi dahil pagod na pagod ang katawan at isip. Nananatiling gising si Raven sandali. Sa dilim, pinagmasdan niya ang maamong mukha ng dalaga. May kung anong gumalaw sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya pinangalanan. Mahina niyang bulong, halos sa sarili lang. Masarap din palang kasiping ang probinsyana. Hindi niya alam kung papuri ba iyon o pagtatanggol sa sarili. Kinabukasan, sinalubong sila ng maputlang araw. Masakit ang katawan ni Mayumi nang siya'y gumising. Dahan-dahan siyang umupo. Pilit na hindi pinapahalata ang kirot. Sanay na siyang magtago ng sakit, pisikal man o emosyonal. May mga boses sa labas. May paparating na bangka. "May tao rito!" Sigaw ng isang bangkero. Lumabas si Raven at kumaway. "Dito!" Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Tinulungan silang makasakay. May nag-abot ng tubig, may nagtanong kung okay lang sila. Sumagot naman si Raven ng maikli. Kontrolado pa rin ang kilos. Si Mayumi ay tahimik lang, nakaupo sa gilid ng bangka. Nakatanaw sa dagat na tila walang nangyari. Pero sa loob niya may binabagabag. Isang gabing alam niyang hindi niya kailanman makakalimutan. Pagbalik nila sa isla, sinalubong sila ng ilang tao sa pantalan. Doon ay may lalaki na kaayos. Planchado ang damit. May hawak na folder. Halatang hindi taga roon. "Sir Raven?" Tawag nito agad na makita siya. "Finally, we've been looking for you." Napalingon si Mayumi. "Gavin," sabi ni Raven. Bahagyang gulat pero agad bumalik ang composure. "You're early." Ngumiti naman ang lalaki tsaka tumingin kay Mayumi. Sinusukat siya mula ulo hanggang paa. "Who is she?" tanong ni Gavin. Hindi naman agad sumagot si Raven. At sa sandaling iyon, ramdam ni Mayumi may paparating na panibagong bagyo. Isang mas komplikado. Isang hindi kayang tapatan ng tapang lang. Mabilis ang takbo ng sasakyan papuntang ospital. Tahimik sa loob, si Mayumi nakaupo sa likod, yakap ang sarili. Pilit hindi pa halata ang sakit sa puson at likod. Hindi lamang katawan ng mabigat, parang may nakadagan sa dibdib niya, simula pa kagabi. Sa harap nakaupo si Raven. Tuwid ang likod, seryoso ang mukha. Wala siyang tanong, wala ring paliwanag. Para bang tapos na ang isang usapan na hindi naman niya ginustong simulan. Pagdating sa ospital, agad siyang sinalubong ng nurse. "Sir, ma'am, follow me please." Napakurap si Mayumi. Sa ma'am, pero hindi na siya umimik. Pumasok sila sa isang maliit na silid. Maya-maya dumating ang doktor. Babae, nasa edad 50, maaliwalas ang mukha. "So," bungad nito habang tinitingnan ng chart. "Ikaw ba ang asawa?" Parang may sumabog sa tenga ni Mayumi. "Po?" Napalingon siya kay Raven. Inaasahan niyang ayusin nito ang maling akala. Isang salita lang sana, isang linaw. Pero nananatiling tahimik si Raven. Hindi siya tumingin kay Mayumi. Hindi rin siya umimik. Tumangulang siya ng bahagya sa doktor. Si Mayumi parang binuhusan ng malamig na tubig. Asawa? Gusto niyang itama. Gusto niyang magsalita. Pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Hiya, pagod at isang pakiramdam na wala na siyang karapatang magsalita. "Sige," sabi ng doktor. Walang kaalam-alam. "Mukhang stress at exhaustion lang. Pero magpahinga ka muna ha? Delikado ang pinagdadaanan mo." Tumango si Mayumi.
Hindi makatingin kanino man. Paglabas nila ng silid, tsaka lang nagsalita si Raven. Si Gavin ang kakausap sa'yo tungkol sa deal. Malamig niyang sabi. Parang business meeting lang. Mas maayos siyang mag-handle ng ganito. Huminto si Mayumi sa paglakad. Ganito lang? Mahina niyang tanong. Parang, tapos na? Tumigil si Raven at tumarap sa kanya. Wala sa mukha niya ang galit o inis. Wala ring lambing. Neutral, kontrolado. Ganito ang usapan. Sagot niya. Malinaw, mula umpisa. Tumango si Mayumi, pilit na nilulunok ang sakit. Oo, malinaw. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay parang basahang piniga. Ginamit tapos ay isinantabi. Lumapit si Gavin, hawak ang folder. Mas mahinahon ang mukha nito kumpara kay Raven. Miss Mayumi, sabi niya na may bahid ng pag-aalala. Okay ka lang ba? Tumango siya, pero hindi kumbinsido kahit sarili niya. Kung may kailangan ka, dagdag ni Gavin. Sabihin mo lang, aayusin natin ang tungkol sa pera. Napatingin siya dito at sa unang pagkakataon, may nakita sa kanya hindi bilang kondisyon, bilang tao. Magsasabi ako. Mahina niyang sagot. Hindi na nagtagal si Raven. May tinanggap lang siyang tawag at saka umalis. Iniwan silang dalawa sa hallway. Tahimik naman na sinundan ni Gavin si Mayumi, palabas. Kinahaponan, dinala siya ni Gavin sa ospital kung saan nakakonfine ang ama niya. Pagpasok pa lang niya sa kwarto, bumungad ang amoy ng gamot at disinfectant. Pamilyar, masakit, sa alaala. Pa, tawag niya at pilit na ngumiti. Ngumiti rin ang ama niya, kahit halatang nanghihina. Mayumi, bumalik ka. Lumapit siya, tinawakan ng kamay nito. Pa, may good news ako. Sa tulong ng pera na isagawa agad ang kailangang bayarin. Inasikaso ang schedule ng operasyon. Nakita ni Mayumi kung paanong gumaan ang mukha ng ama niya. Parang bumalik ang pag-asa. Salamat anak. Mahina nitong sabi. Hindi ko alam kung paano mo nagawa. Ngumiti si Mayumi pero hindi niya masabi ang totoo. Ang importante, gagaling ka pa. Paglabas niya ng ospital, huminga siya ng malalim. Worth it, sabi niya sa sarili. Para sa kanya. Lumipas ang mga linggo, tahimik si Mayumi sa inuupahan niyang maliit na kwarto. Walang balita kay Raven. Si Gavin lang ang paminsan-minsang nagme-message tungkol sa papeles, sa check-up, sa mga dapat bantayan. Isang umaga, napaupo si Mayumi sa kama, hawak ang tiyan. Hindi pa rin? Bulong niya. Ilang araw nang delayed ang period niya. Nung una, inisip niyang stress lang. Pagod, trauma. Pero habang tumatagal, mas lalong kumakabog ang tip-tip niya. Hindi sa saya, kundi sa takot. Paano kung hindi? Kinabukasan na nagpunta siya sa maliit na butika. Bumali ng pregnancy test. Nanginginig ang kamay niya habang hawak iyon sa banyo. Ilang minuto ang lumipas, tumingin siya. Isa lang ang linya, hindi buntis. Naupo siya sa sahig at hindi alam kung iiyak ba o hihinga ng maluwag. Ano ngayon? Tanong ng isip niya. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang kasunduan nila ni Raven ay hindi pa tapos at ang susunod na kabanata mas masakit kesa sa nauna. Matagal na nakaupo si Mayumi sa gilid ng kama. Hawak ang pregnancy test na parang ebidensyang ayaw niyang paniwalaan. Bakit? Pabulong niyang tanong sa sarili. Bakit hindi ako nabuntis? Paulit-ulit niyang binalikan ang mga araw matapos ang gabing yon. Ang sakit ng katawan, ang hilo, ang pananakip ng dibdib. Lahat ng senyales na akala niya ay patungo na roon. Pero heto ang katotohanan. Malinaw, tahimik, at masakit. Hindi. Parang may humigop ng lakas niya. Hindi dahil gusto niyang mabuntis, kundi dahil alam niyang may darating na bagyo. At tama nga siya. Sa kabilang linya, tahimik na ipinaalam ni Gavin ang resulta kay Raven.
Negative. Maingat na sabi nito. She's not pregnant. Hindi naman agad sumagot si Raven. Ilang segundo ang lumipas na parang oras. Ano? Mababang tanong pero ramdamang galit. Sigurado ka? Oo. Nag-test. 2 pa nga eh. Humigpit ang panga ni Raven. Pinaglalaroan ba niya ako? Sir, mahinahong sabi ni Gavin. Hindi naman ganun ang tingin ko. Enough. Putol ni Raven. Ipatawag mo siya sa Maynila. Ngayon din. Sir, ngayon na. Mariing ulit niya. Pagbaba ng tawag, napasandal si Raven sa upuan. Para siyang niloko ng tadhana o ng babaeng inakala niyang malinaw ang usapan. Sa isip niya ay may isang layunin lang at nabigo iyon. Hindi pwedeng wala, sabi ng loob niya. May ina akong naghihintay. Kinagabihan dumating si Mayumi sa isang hotel sa Maynila. Malamig, mataas, at banyaga sa kanya. Parang katulad ng lalaking naghihintay sa loob. Pinapasok siya ni Gavin sa isang suite. Pagbukas ng pinto, agad niyang nakita si Raven. Nakatayo sa harap ng bintana. Nakatalikod, ang ilaw ng syudad ay parang mga matang nanunumbat. Umupo ka. Malamig na sabi ni Raven ang hindi lumilingon. Nanatili naman nakatayo si Mayumi. Sabihin mo lang. Huminga ng malalim si Raven at humarap sa kanya. Hindi ka nabuntis. Alam na niya. Pero nang marinig niya iyon mula sa bibig nito, parang may tumama pa rin sa dibdib niya. Alam ko. At bakit? Tanong ni Raven na diretso at matalim. Uminom ka ba ng pills? Parang sinampal si Mayumi. Ano? O may ginawa kang iba? Dugtong niya. Dahil malinaw naman ang usapan natin, di ba? Nanginig ang mga kamay ni Mayumi. Hindi ako uminom ng kahit ano. Sigurado ka? Hamon ni Raven. Dahil hindi normal to. Bigla siyang napatawa. Isang tawang basag, puno ng galit at sakit. Hindi normal? Alam mo ba kung alin ang hindi normal? Yung tratuhin mo akong parang makina. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi ako masamang tao. Hindi ako sinungaling. Hindi kita niloko. Tumahimik ang silid. Si Raven ay bahagyang nagulat. Hindi sa lakas ng boses niya, kundi sa bigat ng emosyon. Ginawa ko yan para sa tatay ko. Patuloy ni Mayumi. Nangingilid ang luha, pero matatag ang tindig. Nilunok ko ang hiya ko. Tinanggap ko ang sakit. Tapos ngayon, aakusahan mo akong mandurugas? Kung hindi ka nagloko, bakit walang resulta? Balik ni Raven, pero kontrolado. Pero may bitak ng boses. Hindi ko rin alam, sigaw niya. Sa tingin mo ba ginusto ko to? Sa tingin mo ba madali sa akin ang humarap sa'yo ngayon? Napapikit si Raven. Sa isang igla pumasok sa isip niya ang mga gabing halos hindi siya makatulog. Ang boses ng ina. Ang tanong na hindi tumitigil. Sa sobrang pagkasabik sa resulta, nakalimutan niyang may taong nasasaktan. Umalis ka, sabi niya bigla. Mahina pero mabigat. Ayokong, hindi. Putol ni Mayumi. Hindi pa tapos. Nagulat si Raven at muling tumingin sa kanya. Huminga ng malalim si Mayumi, parang may binubuo siyang lakas mula sa kailaliman. Kung gusto mo ng sagot, kung gusto mo ng resulta, lumapit siya ng isa pang hakbang. Gawin natin ulit. Para bang tumigil ang oras. Anong sinabi mo? Tanong ni Raven. Gawin natin ulit. Ulit niya na nanginginig ang boses pero hindi umatras ang mga mata. Kung yun ang kailangan para matapos to, titiisin ko. Bumigat ang hangin. Hindi naman makapagsalita si Raven. Sa unang pagkakataon, siya ang nawala ng salita. Hindi dahil gusto ko. Dagdag ni Mayumi. Mas mababa ang tinig.
kundi dahil ayokong isipin mo na niloko kita. Ayoko madungisan ng dahilan kung bakit ko ginawa lahat to. Tahimik si Raven. Nakatingin sa kanya na parang ngayon lang niya talaga siya nakilala. Sa pagitan nila, may galit, may pangangailangan at may isang desisyon na muling magbubukas ng sugat. At sa gabing iyon, malinaw. Ang susunod nilang hakbang ay hindi lamang tungkol sa isang bata, kundi sa kung sino ang tuluyang masisira. Hindi na umulan sa gabing iyon. Tahimik ang Maynila, yung katahimikang hindi nagbibigay ginhawa, kundi mas lalong nagpapabigat ng pakiramdam. Sa loob ng hotel room nakaupo si Mayumi sa gilid ng kama. Tuwid ang likod, pero parang anumang sandali ay bibigay. Ito na naman. Hindi na siya nagulat. Mas nakakatakot ang pakiramdam na sanay na siya. Si Raven ay nakatayo sa di kalayuan. Mas seryoso kaysa dati. Wala nang kahit anong pagtatangka na gawing magaan ang sitwasyon. Sa mga mata niya, malinaw. Isa na itong ikalawang pagsubok. Isang sugal na kailangang manalo. Kung may gusto kang sabihin, sabi ni Raven na mababa ang boses. Sabihin mo na. Umiling naman si Mayumi. Wala. Sagot niya. Simulan na natin. May sandaling tumingin si Raven sa kanya. Parang may gustong sabihin, pero pinili niyang lunukin. Lumipas ang ilang oras na hindi na binibilang ni Mayumi. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang lakas para maramdaman ang bawat segundo. Mas mabigat ang ikalawang pagkakataon. Hindi dahil masakit sa katawan, kundi dahil malinaw sa kanya kung ano siya sa sandaling iyon. Hindi babae, hindi tao, kundi paraan. Pagkatapos ay tumalikod si Raven at nagbihis. Tahimik, mabilis, parang may hinahabol na deadline. Magpahinga ka, sabi niya nang walang emosyon. May tatawag sa'yo bukas. At umalis siya. Nananatili si Mayumi sa kama. Nakahiga ngunit gising. Nakatingin sa kisame. Hinahayaang bumagsak ang luha sa gilid ng mata. Hindi na niya pinunasan. Wala nang saysayang magpigil. Kinabukasan ang unang tumawag ay si Gavin. Miss Mayumi, maingat itong sabi. Pagkatapos ng lahat ng to, ibabalik ka na sa probinsya. Parang may humila sa sikmura niya. Ganon na lang yun? Ganon ho ang desisyon ni Sir Raven. Sagot ni Gavin. Ako na mag-aayos ng biyahe. Tahimik si Mayumi. Huminga siya ng malalim. Pwede bang makausap ko siya? May sandaling katahimikan sa kabilang linya. I'll try. Makalipas ang ilang minuto may kumatok sa pinto. Pagbukas niya si Raven ang nandoon. Maayos ang ayos ito. Handa na namang bumalik sa mundo niya. Ano? Tanong niya na diretso. Gusto lang kita makausap. Sabi ni Mayumi at pilit na kalmado. Sandali lang. Sabihin mo na. Tugon ni Raven. Ganito na lang ba talaga? Tanong niya. Pagkatapos ng lahat, uuwi na lang ako na parang walang nangyari? Tapos ang usapan. Sagot ni Raven. Hihintayin natin ang resulta. Kung kailangan pa, saka na natin pag-usapan. Kung kailangan pa, ulit ni Mayumi na may pait. Parang item lang ako sa listahan mo. Napabuntong hininga si Raven. Huwag mong gawing komplikado. Hindi ko naman to ginagawang komplikado. Nanginginig na sagot niya. Ginawa mo na. Tahimik naman si Raven sandali at saka nagsalita. Ang tonong kinatatakutan ni Mayumi. Magkano ang kailangan mo? Parang may pumutok sa loob niya. Ano? Para matapos to. Sabihin mo kung magkano. Doon na bumigay si Mayumi. Umupo siya sa kama. Tinakpan ang muka at humagulgol. Hindi na niya napigilan. Hindi na niya inisip kung maririnig siya. Sa unang pagkakataon, ramdam na ramdam niya ang bigat ng kawalan ng halaga. Hindi naman perang hinihingi ko. Umiiyak niyang sabi.
Kahit kaunting respeto lang sana. Tahimik si Raven. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya umalis. Ibinigay ko na lahat. Patuloy pa ni Mayumi. Basag ang boses. Lahat ng kaya ko. Tapos ganito lang? Huminga ng malalim si Raven. Mayumi, alam ko. Putol niya. Nakasunduan lang to para sa'yo. Pero para sa akin, buhay ko to. Tumayo siya at pinahid ang luha at humarap sa kanya. Hindi nagalit ang mga mata niya. Pagod na tapang na lang. Uuwi rin naman ako, sabi niya. Pero pwede ba? Natigilan siya sandali, parang nahihiyang umiling. Pwede ba? Dito na lang muna ako sa Maynila. Nagulat si Raven. Bakit? Para hindi ko maramdaman na itinapon lang ako pabalik. Sagot niya. Parang may kaunting dignidad man lang ako matapos ang lahat ng to. Tahimik ang silid. Hindi pa sumasagot si Raven. Pero malinaw ang tanong ni Mayumi ay hindi lamang tungkol sa lugar. Ito ay hiling na huwag muna siyang burahin. Hindi agad sumagot si Raven sa hiling ni Mayumi. Nakatingin lang siya rito. Parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya niyang ibigay at hanggang saan ang ayaw na niyang akuin. Sa huli, huminga siya ng malalim. Parang may desisyong ayaw niyang pangalanan. Pwede, sabi niya sa wakas. Pero may kondisyon. Umangat ang tingin ni Mayumi. Ano? Hindi ka titira sa bahay ko? Diretsong sagot ni Raven. Hindi muna. Hindi na nagtanong si Mayumi. Tumango lang siya. Sa puntong yon, kahit anong hindi ay mas mabuti kesa sa wala. Ayusin mo, dagdag ni Raven kay Gavin. Trabaho, matitirhan. Yung maayos. Tumango si Gavin. Ako na pang bahala. At doon nagsimula ang bagong yugto ni Mayumi. Isang buhay na walang kasiguraduhan pero may sariling paa. Sa isang maliit na restaurant sa Maynila, unang araw ni Mayumi bilang dishwasher. Maaga siyang dumating. Nakatali ang buhok. Suot ang simpleng uniforme, nanginginig ang kamay habang kinukuha ang apron. Okay ka lang? Tanong ng kasamahan niyang si Ate Liza. Opo, mabilis ang sagot niya. Sanay naman po ako sa trabaho. Hindi iyon kasinungalingan. Sanay siya sa hirap. Ang bago lang ay ang lungsod. Maingay, mabilis, walang pakialam kung pagod ka na. Buong araw siyang nakatayo. Plato, baso, kawali. Paulit-ulit. Nakakapagod pero may kakaibang gaan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may ginagawa siya. Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil gusto niyang tumayo ulit mag-isa. Sa staff house siya tumira. Isang kwarto na kasyang kama. Maliit na aparador at electric fan na minsang ayaw gumana. Pero may pinto, may susi, may katahimikang kanya. Tuwing gabi, tinatawagan niya ang kanyang ama. Pa, nakaschedule na yung follow-up. Masigla niyang balita. Nagpapadala na rin ako ulit. Anak, mahina ngunit mas buo na ang boses ng ama niya. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ngumiti si Mayumi kahit hindi ito nakikita. Kaya ko to pa. Promise. Totoo iyon. Kahit masakit ang katawan, kahit may mga gabing umiiyak siya sa unan, may saysay ang bawat pagod. Dahil sarili niya na ang pinanghahawakan niya. Samantala sa kabilang mundo ni Raven. Raven, isang umaga nakaupo siya sa harap ng ina. Muli sa mahabang mesa ng almusal. Pareho pa rin ang itsura ng mansyon. Pero may kakaibang bigat na sa hangin. Kailan mo ba ipapakilala sa akin ang girlfriend mo? Tanong ni Senyora Lucia. May halong ngiti at paghihinala. Napatingin si Raven sa tasa ng kape. Soon. Soon? Ulit ng ina. Ilang beses ko na yung narinig. Busy lang siya. Sagot niya at diretso ang boses. Hindi taga rito. Oops! May break muna.
Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina user Gandang Leia from Germany, Maribel Perez, at Lilia Butalon from Anahawan, Southern Leyte. Sa ating mga taga-subaybay, pag-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Ngumiti si Lucia, pero matalim ang tingin. Talaga? At hindi mo malang sinabi sa akin na may seryoso ka ng kasama? Hindi sumagot agad si Raven. Ang kasinungalingan ay dumula sa dila niya ng mas madali kesa sa inaasahan. May girlfriend ako. Ulit niya na mas buo. At maayos kami. Tahimik ang ina sandali. Tinitigan niya ang anak na parang may hinahanap sa mukha nito. Kung ganon, sabi niya sa wakas, gusto ko siyang makilala. Nanlaki ang mata ni Raven. Hindi ako humihingi ng apo ngayon. Putol ni Lucia. Mahinahon pero may bigat. Umihingi lang ako ng katotohanan sa buhay mo. Huminga ng malalim si Raven. Sa isip niya, biglang sumulpot ang mukha ni Mayumi. Nakasuot ng apron. May sabon sa kamay. Tahimik pero matatag. Hindi pa siya handa. Sagot niya. Hindi ako nagmamadali. Ani Lucia. Pero gusto ko siyang makilala. Habang kaya ko pa. May bahagyang panginginig ang boses ng ina. Doon tumawa si Raven. Hindi sa tanong, kundi sa dahilan. Sa Maynila, pagod na umuwi si Mayumi galing trabaho. May sobre sa mesa. Padala para sa pamilya. Umupo siya sa kama. Hinaplo sa mga palad na magaspang na. Eto na yon, sabi niya sa sarili. Ganito pa lang tumayo ulit. Tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula kay Gavin. Gavin, kamusta ka? May kailangan ka ba? Mayumi. Okay lang po. Salamat sa tulong. Maya-maya ay isa pang mensahe. Ibang pangalan naman. Raven, nakasettle ka na ba? Napatingin siya sa screen. Matagal bago siya sumagot. Mayumi. Opo, may trabaho na po. Walang kasunod. Inilapag niya ang cellphone at humiga. Nakatingin sa kisame. Hindi niya alam kung anong papel niya sa buhay ni Raven. Kung may papel man ba talaga. Pero malinaw sa kanya ang isa. Sa Maynila, nagsisimula ulit ang buhay niya. Hindi bilang kasunduan, hindi bilang kondisyon, kundi bilang si Mayumi. At sa mansyon, habang pinipisil si Senyora Lucia ang kamay ng anak, isang hiling ang mariing binitawan. Raven, sabi niya, gusto ko siyang makilala. Kahit minsan lang. Tahimik si Raven. Alam niyang sa sandaling iyon, ang kasinungalingan ay unti-unting hinihinga ng mukha at ang buhay na pilit niyang inihiwalay ay papalapit na sa isa't isa. Tahimik ang tanghali sa restaurant pero maingay sa loob ng kusina. Sunod-sunod ang pinggan sa harap ni Mayumi. Mainit ang tubig, kumukulubot ang balat ng kamay niya. Nangingitim ang kuko sa kalukakuskos. Nakayuko siya, naka-apron, pawisan ng noo. Walang arte. Walang pahinga. Hindi niya napansin ang lalaking nakatayo sa may pintuan. Si Raven. Hindi siya agad pumasok. Tumingin lang siya mula sa malayo. Parang nanonood ng eksenang hindi niya inaasahang makikita. Ang babaeng minsang hinilan niya sa gitna ng bagyo. Ang babaeng ginawang kasunduan. Heto ngayon, naglalaban ng mga plato na parang hindi kailanman nag-i-exist ang mundo niya. Miss, table 7. Sigaw ng head cook. Opo, mabilis na sagot naman ni Mayumi. Hindi tumitingin. Doon siya lumingon at nagulat.
Raven? Napabitaw siya sa plato. Anong ginagawa mo rito? Hindi agad sumagot si Raven. Tumingin siya sa mga kamay ni Mayumi. Kulubot, mapula, may maliit na hiwa. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi niya inasahan. Trabaho mo to? Tanong niya na mababa ang boses. Oo, sagot ni Mayumi na biglang nahiya. Dishwasher ako dito. Tumango si Raven, pero sa loob-loob niya, mas mabilis na konklusyong nabuo. Hindi siya presentable. Hindi ganito ang babaeng ihaharap sa ina niyang sosyal, na maingat, mapanuri. Hindi naka-apron, hindi amoy sabon, hindi pagod. Lumapit siya ng isang hakbang. Mag-impake ka. Napalunok si Mayumi. Ano? Sa bahay ka titira. Diretsong sabi ni Raven. Kunin mo na lahat ng gamit mo. Nataranta si Mayumi. Ha? Pero may trabaho ako. May staff house. Tapusin mo yan. Putol na Raven. May sasakyan sa labas. Hindi pa siya sumigaw pero mabigat ang utos. Yung klaseng boses na hindi tinatanggihan. Raven, hindi ko naiintindihan. Maingat na sabi ni Mayumi. May mali ba? Tumigil si Raven. Tumingin siya sa paligid. Mga matang nanonood o si Zero. Hindi dito, sabi niya. Umalis na tayo. Sa labas malamig ang hangin. Tahimik ang sasakyan. Si Mayumi ay hawak ang apron niya. Parang panangga. Bakit bigla? Tanong niya. Akala ko malinaw na. Magiging malinaw. Sagot ni Raven. Sa bahay. Sa biyahe tumunog ang phone ni Mayumi. Isang tawag. Si Gavin? Sabi niya na nag-aalangan. Nagdilim ang mukha ni Raven. Bakit? Tinatanong niya kung okay lang ako. Sagot ni Mayumi na inosente. Hindi naman sumagot si Raven. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Isang kakaibang init ang umakyat sa dibdib niya. Hindi galit, kundi selos na ayaw niyang pangalanan. Pagdating sa bahay, malaki, tahimik. May mga ilaw na parang laging may bantay. Napatigil si Mayumi. Dito? Tanong niya. Oo, sagot ni Raven. Temporary. Pinapasok siya ni Raven. May mga katulong na tahimik na tumango. Ramdam ni Mayumi ang bigat ng espasyo. Malinis, kontrolado, hindi kanya. Dito ka muna, sabi ni Raven at tinuro ang isang kwarto. Magpapadala ako ng gamit. Raven, tawag ni Mayumi na naglakas loob. Bakit mo to ginagawa? Humarap si Raven. Sa unang pagkakataon, wala sa mukha niya ang lamig. May halong inis, pagod, at isang damdaming ayaw umamin. Dahil hindi ka pwedeng ganyan, sabi niya. Paanong ganyan? Tanong naman ni Mayumi. Na ginagamit. Sagot niya at biglang diretso ang tingin. Pinagtatrabahuhan. Hinahawakan ng iba. Nabigla si Mayumi. Pero marangal namang trabaho yun na. Hindi sa paningin ko. Balik ni Raven. Hindi mo ako pag-aari. Mariing sagot ni Mayumi. Nanginginig pero matatag. May kasunduan tayo, oo. Pero hindi mo ako hawak. Tumawa si Raven. Isang maikling tawa na walang saya. Talaga? Lumapit siya. Masyadong malapit. Ramdam ngayon ni Mayumi ang bigat ng presensya niya. Nakita kitang tumatawa kanina. Sabi ni Raven. May kausap ka. Kasama ko yan sa trabaho. Si Gavin. Putol niya. Palagi. Kaibigan lang siya. Sagot ni Mayumi. Naguguluhan. Tinulungan niya ako. Tinulungan ka rin ba niya kagabi? Biglang tanong ni Raven. Hindi. Mabilis na sagot ni Mayumi. Ikaw. Tumahimik si Raven. Parang doon siya tinamaan. Bigla hinawakan niya ang pulso ni Mayumi. Hindi marahas pero mariin. Makinig ka.
Mababang sabi niya. Dito ka titira at susundin mo yon. Bakit? Tanong ni Mayumi na halos pabulong. Dahil ayoko may ibang. Huminto si Raven. Pinigil ang sarili. Dahil kailangan. Hindi niya na natapos ang dahilan. Humakbang si Mayumi patras. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Lumapit si Raven at sa isang iglap, hinila siya papasok sa kwarto. Isinara ang pinto, tahimik ang bahay sa labas. Pero sa loob, may tensyong parang sasabog. Nagtagpo ang mga mata nila at sa sandaling iyon, malinaw kay Mayumi. Hindi lamang ito tungkol sa ina ni Raven. Hindi lang ito tungkol sa bata. Ito ay tungkol sa isang lalaking unti-unting nawawalan ng kontrol at isang babaeng hindi na handang mawala ang sarili. Tahimik ang kwarto. Ang tanging tunog ay ang malumanay na huni ng electric fan sa kisame at ang malalakas na tibok ng puso ni Mayumi. Si Raven ay nakatayo sa tabi ng kama. Hindi niya alam kung paano nagsimula ang damdamin ito sa kanya. Isang halo ng galit, selos at kakaibang init. Para bang may puwersang hindi niya kontrolado na nagtulak sa kanya. Mayumi, mababang tawag niya. Ngunit hindi sapat ang boses para ipaliwanag ang lahat. Si Mayumi ay nakaupo, nakatingin sa bintana. Hindi siya nakakita kay Raven na lumapit. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng presensya niya sa tabi. Sa isang iglap, dahan-dahan siyang hinawakan ni Raven sa balikat. Para bang sinusubukang kunin ang atensyon niya. Pero mas malalim ang epekto nito. Tila tumigil ang mundo sa paligid nila. Raven, bumulong si Mayumi na nanginginig ang boses. Hindi niya sinasadyang lumapit pa si Raven. Isang sandali, isang iglap lang, at naramdaman niya ang malamig na labi ni Raven sa kanyang labi. Natigilan at natakot si Mayumi. Tumagilid siya. Napalayo ang mga mata niyang lumalaki sa gulat. Mayumi! Sandaling huling tawag niya bago siya umatras. Si Raven ay parang na-stun. Hindi siya makapaniwala sa ginawa niya. Parang may tumagas sa loob ng dibdib niya na hindi niya maintindihan. Bakit ang isang simpleng halik, isang sandaling hindi planado ay tila nagpabago sa bawat damdamin niya? Nakita niyang umiiyak si Mayumi. Maliit na luha na dumadaloy sa pisngi niya. Para bang binabasa ng mundo ang sakit, takot at kawalang muwang na nararamdaman niya. Ngunit sa halip na magalit o umalis, naramdaman ni Raven ang kakaibang kaba. Ang puso niya ay umiigting sa bawat hikbe ni Mayumi. Hindi niya magawang ipaliwanag, pero parang bawat luha ay pinalalala ang kaniyang pagkabahala. Lumapit siyang muli, mas maingat. Hindi na niya hinawakan ang labi niya. Sa halip, dahan-dahan niyang pinisil ang kamay ni Mayumi. Okay lang, mababa niyang sabi. Halos para na nga sa sarili niya. Wala akong intensyon na saktan ka. Napalingon si Mayumi, nangingilid ang luha. Hindi ko alam kung bakit ganito. Ang dami kong iniisip. Tumango si Raven. Alam ko, ako rin. Dahil sa tensyon at bigat ng mga sandali, napagpasyahan niyang gumawa ng isang maliit na hakbang para pakalmahin siya. Umakyat siya sa pantry at nagbalik na may hawak na tasa ng mainit na tsokolate. Mainit pa, sabi niya at iniabot ang tasa kay Mayumi. Hugasan mo ang sarili mo sa init. Huwag sa lamig ng mga nangyari. Dahan-dahan itong tinanggap ni Mayumi. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Umiwas ang tingin niya sa mga mata ni Raven. Ayaw makita ang intensity ng tingin nito. Pwede po, bulong niya. Nag-aalangan. Huwag mo na po akong halikan sa labi. Muna. Humigpit ang mga labi ni Raven, ngunit ngumiti siya. Parang may bahid ng pakikipaglaro. Ayoko rin, sabi niya. Halatang pilit pero may katuwaan sa tono. Napangiti naman si Mayumi kahit bahagya at hinalikan niya ang tasa ng tsokolate. Sandaling katahimikan. Parang may mundo sa loob ng kwarto. Wala ang mga obligasyon, wala ang kasunduan. Wala ang lahat ng bigat ng nakaraan.
Lumipas ang gabi sa ganitong malumanay na pag-uusap at tahimik na pagtingin. Si Mayumi ay nakahiga, mas kumalma ang dibdib, at si Raven naman ay nananatiling malapit. Pinapanatili ang distansya, ngunit hindi iniiwan. Kinabukasan, maagang nagising si Mayumi. Nakita niya ang liwanag ng araw na pumapasok sa kwarto, ngunit may kakaibang kaba sa dibdib niya. Tumunog ang elevator. Malakas, malinaw. Biglang may kumatok sa pintuan. Miss Mayumi? Isang babae na naka-uniforme. May hawak na clipboard. Kami po yung stylist at makeup team. Aayusan ka namin. Tumayo si Mayumi at nagulat habang pinagmamasdan ng mga babaeng nakatayo sa harap niya. Aayusan? Ako? Tanong niya na parang hindi sigurado kung narinig niya ba ng tama. Oo, miss. Sagot ng isa sa kanila. Papagandahin po namin ang buhok at gagawin po namin ang makeup ninyo. May outfit din po kami. Kakaibang level po ito. Napatingin si Mayumi sa silid. Nagulat siya sa lawak ng hakbang. Ang trabaho niya, ang bagong bahay. At ngayon ang stylist team na naghihintay. Parang isang mundo ang biglang nagbukas sa harap niya. At hindi niya alam kung paano sasabak sa bagong yugto. Tumingin siya kay Raven na nakatayo sa tabi ng pinto. Nakatingin sa kanya pero tahimik. Walang ngiti, walang galit. Para bang sinusubok lang niya ang reaksyon ni Mayumi sa bagong eksenang ito. Handa ka ba? Tanong ni Raven. Mababa ngunit malinaw. Huminga ng malalim si Mayumi. Kinumpas ang mga kamay at tumango. Opo, sagot niya. Kahit na sa loob-loob niya ay may kaba, takot at excitement na sabay-sabay. Tumitig si Raven sa kanya sandali. Parang sinusuri ang lakas at tapang niya at bahagyang umiti. Good. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Sa labas ng kwarto, ang stylist team ay nag-ayos ng gamit. Sa loob ay may 2 tao, isang babae at isang lalaki. Tahimik ngunit malakas ang presensya. Si Mayumi ay nakaramdam ang bigat ng bawat sandali. Ang bagong katawan ng buhay niya. Ang bagong mundo na unti-unting binubuo sa harap niya. At sa kabilang bahagi, si Raven ay naroon. Malapit, ngunit kontrolado. At sa sandaling yon, malinaw na hindi lang basta makeover ang paparating. Ito ay panibagong yugto. Isang pagbabagong magsisimula sa labas ng kusina, sa loob ng bagong bahay at sa puso nilang dalawa. May ngiti si Mayumi, maliit man pero totoo. At sa kanyang isip, parang hindi ko alam kung handa ako, pero ready na akong subukan. Mabilis ang takbo ng 3 araw na makeover ni Mayumi. Hindi lamang buhok at damit, ang bawat galaw, bawat posture at bawat simpleng ngiti ay sinanay. Pinapabuti ng stylist ang tindig niya. Paano humakbang, paano ngumiti ng natural. Maliit man sa iba, malaking pagbabago naman ito para sa kanya. Sa unang araw matapos ang makeover, pumasok si Mayumi sa sala ng bahay ni Raven. Ang damit ay eleganteng blouse at fitted skirt. Hindi sosyal sa air, pero classy. Ang buhok niya, malasutla at maayos ang alon. Ang postura niya, matikas at confident. Tahimik na nakatayo si Raven sa tabi ng bintana, habang si Gavin naman ay nasa doorway. May hawak na tablet. Pareho silang natulala sa tanawing iyon. Wow! Bumulong si Gavin, hindi makatingin ng diretso. Ang ganda mo, Mayumi. Napatingin si Mayumi kay Gavin at gumiti. Simple lang, parang hindi alam ang epekto nito. Hindi ka na yung simpleng helper na nakita ko sa restaurant. Dagdag niya, medyo nagulat pa rin sa sarili. Si Raven na nasa kabilang dulo, ramdam ang kakaibang kirot sa dibdib. Baka sa mukha niya ang pagkairita. Hindi dahil sa ganda ni Mayumi, kundi sa ngiti niya kay Gavin. Gavin, tawag niya na malalim ang tono. Lumayo ka muna. Napatingin si Gavin, nagtaka, pero tumango lang. Naiwan ang dalawa sa sala. Tahimik, ngunit punong-puno ng tensyon. Raven, simula ni Mayumi na dahan-dahan. Bakit parang galit ka? Ako lang naman.
Wala, sagot ni Raven, naglalaban sa sarili. Hindi niya maipaliwanag. Ang simpleng ngiti niya kay Gavin, ang confidence niya, parang pangangamusta sa isang mundo na hindi niya kontrolado. Napansin ni Mayumi ang tensyon, ngunit sa halip na umatras, dahan-dahan siyang lumapit. Sige na, huwag mo akong tingnan ng ganon. Ang weird lang. Si Raven naman sa loob nahulog sa sarili niyang damdamin. Biglang naisip niya na hindi lang basta kasunduan ang meron sila. Sa loob niya unti-unting nagbubukas ang pinto. Ang init na dati sa katawan lang, ngayon sa puso na rin. Pagdating ng gabi sa kwarto ni Mayumi, hindi niya mapigilan ang sarili. Lumapit siya sa kanya. Hinawakan ang mga kamay niya. Mayumi? Mababa ngunit halatang malambing ang boses. May mga gabing hindi ko alam kung bakit. Gusto kitang hawakan. Napatingin si Mayumi. Napakabagal ang tibok ng puso niya. Raven, sagot niya na nanginginig. Hindi ito. Hindi na lang kasunduan? Hindi, sagot ni Raven. Dahan-dahan, hawak ang mukha niya. Hindi na. Hindi lang deal. Gusto kitang damhin. Hindi sa pera. Hindi sa obligasyon. Para sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mayumi ang tunay na init ng pagmamahal. Hindi pilit, hindi gawa-gawa. Unti-unti siyang huminahon. Nag-soften sa presensya ni Raven. Lumambot ang mga balikat niya. Ang dibdib niya ay huminga. Hindi nila minadali ang bawat galaw. Para sa una, ang bawat halik, bawat hawak ng kamay, bawat pagngiti ay natural. Parang lumalabas lang sa puso nila. Hindi deal, hindi obligasyon, kundi damdamin na hindi nila alam kung kailan nagsimula. Masarap din pala, bulong ni Raven habang hawak ang kamay niya. Ang ganitong katahimikan, kapag kasama ka. Ngumiti si Mayumi, halatang mas kumalma. Hindi mo lang alam kung gaano rin ito kalaki sa akin, sagot niya, malambot at matamis. Lumipas ang gabi sa tahimik na kwarto, sa presensya ng isa't isa. Walang kasunduan, walang utos, puro damdamin. 3 buwan ang lumipas. Si Mayumi ay nakasanay na sa Maynila. Araw-araw siyang nagtatrabaho sa restaurant. Mas maayos na ang pakikitungo sa mga customer at mas confident sa sarili. Hindi na siya simpleng helper lang. Ngayon, eleganteng babae na may sariling hakbang sa buhay. Si Raven ay patuloy na nananatiling protective, pero hindi marahas. Kontrolado ang pagkakaalala. Si Gavin naman ay nananatiling kaibigan ni Mayumi. Ngunit alam niyang may hangganan ang presensya nito dahil sa selos ni Raven. Isang hapon, nagpa siya si Raven na dalhin si Mayumi sa restaurant para ipakilala siya sa ina niya. Maaga silang dumating at nakaupo sa isang reserved na mesa. Eleganteng restaurant iyon, sa tabi ng bintana. Mayumi, sabik na sabi ni Senyora Lucia. Ang saya kong makita ka. Ang ganda mo, iha. Ngumiti naman si Mayumi at bahagyang nahihiya. Salamat po, ma'am. Mayumi, gusto kitang makilala. Ani Lucia tumingin sa anak. Ngayon ko lang nakita ang babae na gustuhan mo. Tahimik na nagpakilala si Mayumi. Maayos ang postura. Eleganteng ngiti. Tahimik at magalang. Habang kumakain, biglang naramdaman ni Mayumi ang kakaibang hilo. Huminto siya sa pag-uusap, kumagat sa labi, at napahawak sa tiyan. Mayumi? Tanong ni Raven at napansin ang biglang pagbabago. Hindi na niya natapos ang salita. Napaluhod si Mayumi sa sahig. Umiling, nahimatay. Si Raven ay agad na tumayo. Hawak ang tiyan niya. Nagulat at takot sa biglang pangyayari. Mayumi? Mayumi! Sigaw niya habang tinatawag ang atensyon ng mga staff at kasamahan. Ang katahimikan sa eleganteng restaurant ay naputol ng ingay, ng takot at pangamba. Si Raven sa loob ng kanyang sarili ay naramdaman ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang bilang kasunduan, kundi bilang tao na may damdamin.
At sa sandaling iyon, malinaw na sa lahat. Ang buhay nila ay unti-unting nagbago. Ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Tahimik ang loob ng hospital room. Puro puti at sterile na amoy ng gamot. Si Mayumi ay nakaupo sa upuan. Ang kamay niya ay nakahawak sa tiyan at ang bawat tibok ng puso niya ay tumatama sa dibdib na punong-puno ng kaba at pananabik. Kasama niya si Raven, nakatayo sa tabi, hawak ang kamay niya. Ang ina naman ni Raven, si Senyora Lucia, ay nakatayo sa gilid, hawak ang maliit na bag ng gamot at ngiti sa labi, puno ng excitement. "Congratulations!" sabi ng doktor habang hawak ang ultrasound printout. "Buntis ka na. 13 weeks na." Napalingon si Mayumi. Hindi makapaniwala. Ang mga mata niya ay kumikislap. Talaga?" Bumulong siya. "Oo," sagot ni Raven. Hindi naman mapigilang umiti, pero may halong pangamba. "Mayumi, ikaw na." Si Senyora Lucia ay biglang lumapit at hinalikan si Mayumi sa pisngi. "Oh, anak, ang saya ko. Kailangan ko ng maganda ng mga damit para sa apo ko." Ngunit bago tuluyang magdiwang, tumigil ang doktor tumingin sa kanila ng seryoso. "Ngunit may isa akong dapat ipaalam." Malubahan niyang sabi. "May nakita kaming cyst sa ovary. Medyo rare. At ang iyong womb ay medyo mahina. May risk ang iyong pagbubuntis. Kailangan ninyong magdesisyon kung ipagpapatuloy ba o hindi." Tumahimik ang kwarto. Ang ina ni Raven ay bahagyang napalingon kay Raven, nag-aalala. Habang si Mayumi naman ay nakatingin sa ultrasound printout, hawak ang kamay niya ng mahigpit. "Dok," bumulong si Mayumi at nanginginig ang boses. "Ano pong risk? Anong mangyayari sa akin at sa bata?" "May posibilidad ng komplikasyon," paliwanag ng doktor. "Pero hindi imposible. Kailangan lang ng masusing monitoring at pag-iingat." Napatingin si Mayumi kay Raven. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. "Raven, alam ko. Gusto kong ituloy to. Hindi ko ipapalaglag ang bata." Tahimik si Raven. Halos maputol ang hininga. Hindi niya inaasahan ang tapang ni Mayumi. Ang tibay ng puso niya sa kabila ng panganib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang respeto. Hindi lamang sa babaeng kaharap niya, kundi sa tao na may sariling paninindigan. "Mayumi," bulong niya. Mahina pero puno ng damdamin. "Ikaw, sobrang lakas mo." Ngumiti si Mayumi, bahagyang nangingilid ang luha. "Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak natin. Para sa lahat ng mahal ko." Si Senyora Lucia ay napaluha rin sa tuwa at pagmamalaki. "Anak, ipinagpapasalamat ko ang tapang mo. Ang apo ko, magiging mahal na mahal ng buong pamilya." Si Raven ay humarap kay Mayumi. Dahan-dahan niyang hinalikan ng noon niya. Pinisil ang kamay na dati hawak niya sa restaurant, sa hotel, sa bawat pagsubok. "Hindi kita pababayaan," bumulong siya. Halos parang lihim sa hangin. "Aalagaan kita hanggang dulo." Napatingin si Mayumi sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa bigat at lalim ng sinabi. Sa isang iglap ang tensyon, galit, selos at lahat ng nakaraang kasunduan ay napalitan ng isang damdaming totoo. Pagmamahal na hindi maikakaila. Si Raven na dati malamig at kontrolado, ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Hindi bilang boss, hindi bilang kasunduan, kundi bilang taong handang sumabay sa bawat hakbang. Bawat tibok ng puso ng babae sa harap niya. "Raven, salamat." Mahinang boses ni Mayumi, nangingiti sa kabila ng kaba. "Huwag mo akong pasalamatan," sagot niya ng dahan-dahan. "Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Ngayon nandito na ako sa tabi mo. Hindi na kita iiwan. Kailanman." Napaluha si Mayumi, pero para sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot.
Ito'y luha ng kaligayahan, tibay at pag-asa. Ang bata sa kanyang sinapupunan, ang kwento nila at ang pamilya na unti-unting nabuo sa Maynila at sa puso ni Raven, lahat ay nagsimulang muli. Mas matibay at mas buo. Ngunit habang hawak ni Raven ang kamay ni Mayumi, ramdam niya sa kanyang sarili ang bagong responsibilidad, ang panganib at ang pagmamahal na hindi niya na kayang itago. At sa isang mahinang bulong sa tabi ng tenga ni Mayumi, aalagaan kita hanggang dulo. Ang kwento nila hindi lamang tungkol sa kasunduan, sa deal o sa pagsubok. Ito ay tungkol sa paninindigan, tapang at pagmamahal na sa wakas ay hindi na maiiwasan. Isang buhay na magsisimulang ganap na bago. Tahimik ang kwarto ni Mayumi. Puno ng liwanag mula sa bintana at may kaunting hangin mula sa electric fan. Nakahiga siya sa kama, nakapikit habang may mga una na sumusuporta sa kanyang likod at tiyan. Isa itong pangkaraniwang araw ng bed rest. Pero hindi na siya karaniwang Mayumi. Si Raven ay nakaupo sa gilid, hawak ang kamay niya. Sa bawat sandali, may dala siyang bagong regalo. Mga prutas, vitamins, at mga maliit na gamit para sa baby. Hindi siya makapaniwala sa dami ng pagbabago ng sarili niya. Ang dati niyang malamig at kontroladong sarili ay unti-unting nagiging maalaga at sensitibo. Mayumi, bumulong si Raven habang tinututok ang mata sa kanya. Tapos ka na bang mag-breakfast? Opo, salamat. Mahina niyang sagot. Nakatitig siya sa kisame. Iniisip ang damdamin niya sa lalaki sa tabi niya. Hindi niya alam kung minamahal siya ni Raven, dahil sa kanya o dahil sa bata. Gusto mo bang halikan kita sa noo? Tanong ni Raven, mababa ang boses at may ngiti sa dulo. Napangiti naman si Mayumi at bahagyang napalingon sa kanya. Siguro, pero nang tumingin siya sa kanya, ang puso niya ay tumigil sandali. Raven, mahal mo ba ako? O ang bata lang? Tumigil si Raven sa ginagawa niya. Hinawakan niyang mukha ni Mayumi at tiningnan sa mata. Hindi mo dapat tanungin yan, sagot niya. Mahina, ngunit tapat. Hindi lang bata. Ikaw rin. Ikaw ang mahal ko. Napangiti si Mayumi, ngunit may bahagyang luha sa gilid ng mata. Hindi niya alam kung paano magtiwala, pero ramdam niya ang sincerity sa tono ni Raven. Lumipas ang mga araw at naramdaman nilang pareho ang bawat maliit na pagbabago sa katawan ni Mayumi. May mga sandali na kumikilos ang baby sa tiyan at si Raven ay hindi mapigilang hawakan ito. Anak, bulong niya sa tiyan ni Mayumi habang dahan-dahan niyang pinipisil ang bulge. Si daddy ito. Napalingon si Mayumi. Bahagyang napapangiti sa init ng boses niya. Hindi niya inaasahan na ganito siyang makakaramdam. Ang lalaking dati malamig at kontrolado, ngayon ay nagiging isang lalaking handang magmahal, mag-alaga at umalalay sa kanya sa bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng init at tigaya, may takot pa rin sa puso ni Mayumi. Tuwing natatamaan ng baby ang tiyan niya, may halo itong saya at kaba. Raven, bumulong siya isang gabi habang nakahiga at hinihimas ang tiyan. Paano kung komplikado? Paano kung may mangyari? Hinawakan siya ni Raven ng mahigpit. Hindi ko hahayaang mangyari yan, sagot niya. Halatang determined. Hindi lang ako basta kasama mo. Nandito ako para sa inyo. Lumipas ang mga buwan at lalong lumaki ang tiyan ni Mayumi. Sa ikapitong buwan, ramdam nila ang kakaibang kabigatan. Hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Ang tiyan niya ay tila mas malaki kaysa sa inaasahan ng doktor. Mayumi, tinawag ni Raven. Hawak ang tiyan niya at nakatingin sa mukha. Sobrang laki ng baby ah. Baka kailangan na nating pumunta sa ospital. Napangiti si Mayumi. Nanginig ang boses. Sige pero tatakot ako eh. Huwag ka matakot. Nandito lang naman ako sa tabi mo. Walang iiwan. Ako ang daddy, di ba? Habang naglalakad sila palabas, ramdam ni Mayumi ang paghihirap sa bawat hakbang.
Naghihirap ngunit hindi siya aalis sa tabi ni Raven. Ang kanyang puso ay kumakaba, may halong kaba, pag-asa at pagmamahal. Pagdating sa ospital, mabilis silang tinanggap. Nakatingin si Mayumi sa mga doktor. Hawak ang kamay ni Raven, habang ang bigat ng tiyan niya ay tila umaabot sa bawat sulok ng room. Mayumi, kailangan mong magpahinga, sabi ng doktor. Kailangan natin ng monitoring. May slight risk sa premature birth dahil sa laki ng tiyan at komplikasyon. Tumango si Mayumi, nanginginig pero matatag. Opo, gagawin ko po ang lahat, sagot niya. Pero, hindi ko po iiwan ang baby. Tumango si Raven sa tabi niya, hinawakan ang mukha ni Mayumi at pinisil ang kamay niya. Hindi mo kailangang mag-isa, bulong niya. Aalagaan kita hanggang dulo. Napangiti naman si Mayumi sa halip na umiyak. Kahit takot siya, ramdam niya ang tapang at tibay na ibinibigay ni Raven. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya. Hindi lang siya mahal ni Raven dahil sa anak. Mahal siya ni Raven dahil sa kabuuan niya. Sa tapang, sa hirap at sa puso niya. Ngunit habang naglalakad sa ward, may kakaibang tensyon na naramdaman sila. Ang baby ay masyadong aktibo at ang komplikasyon ay unti-unti nang lumalala. Doc, bumulong si Mayumi, hawak ang tiyan. Okay pa ba tayo? Magpahinga ka lang, sagot ng doktor na mabilis ngunit maingat. At maganda sa monitoring, kailangan nating maging alerto. Si Raven naman ay nakatingin kay Mayumi, hawak ang kamay niya ng mahigpit. Huwag kang matakot, sabi niya. Ako ang daddy mo at hindi kita iiwan. Habang nakaupo sa tabi ni Mayumi, hawak ang tiyan. Ramdam nila ang kakaibang pangako. Isang pangakong lalampas sila sa lahat ng panganib, kasama ang bata. Ngunit sa loob ng dibdib ni Mayumi, may tanong pa rin. Minamahal niya ba talaga ako? O tanging ang baby lang ang mahal niya? Tahimik lang si Raven pero ramdam niya ang pagmamahal niya sa babae sa harap niya. At ang pangakong yon ay hindi magbabago. Kahit ano pang dumating. At sa silid ng ospital habang pinapaliwanag ng doktor next steps, alam ni Mayumi at Raven ang laban nila para sa buhay. Ngunit sa bawat tibok ng puso, sa bawat hagupit ng kabigatan, pareho silang handang sumabay, magkasama. Tahimik ang room ng ospital, tanging tunog ang mabilis na tibok ng monitor at ang malumanay na huni ng aircon. Nakaupo si Mayumi sa kama. Ang kamay niya ay nakahawak sa tiyan, habang nakatingin sa ceiling na parang naghahanap ng lakas at tapang. Tumayo ang doktor sa tabi niya, seryosong mukha. Mayumi, delikado ang sitwasyon. Kailangan nang ilabas ang baby. Kung magpatuloy ka pang maghintay, mas malaki ang panganib sa iyo at sa bata. Napabuntong hininga si Mayumi. Doc, ilang buwan na lang naman. Pakiusap, bulong niya. Nanginginig ang boses. Halos umiyak na siya. Ilang buwan lang. Kakayanin ko. Kakayanin natin, Raven. Si Raven nakatayo sa tabi. Hawak ang kamay niya. Tahimik. Nakatingin sa monitor. Sa doktor. Kay Mayumi. Ngunit ramdam ng lahat ang paralysis ng isip niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat piliin. Ang buhay ba ng babae sa harap niya? O ang bata sa loob ng sinapupunan niya? Raven, mahinang sabi ni Mayumi. Anong gagawin natin? Hindi agad siya nakasagot. Ang puso niya ay naglalaban. Takot, pagmamahal, at responsibilidad. Bumabalot sa sulok ng kanyang isipan. Lumapit si Mayumi sa tabi ng kama. Nilapitan ng ina ni Raven, si Senyora Lucia. Tahimik na nakaupo sa silya, hawak ang kamay niya. Ma, gusto kong sabihin, simula ni Mayumi. Umiiling at nanginginig, wala sa umpisa. Deal lang naman talaga to. Pera kapalit ng pagbubuntis. Hindi po ito pagmamahal sa akin. Hindi po talaga. Napaluha si Senyora Lucia. Hindi dahil sa galit kundi sa bigat ng katotohanan na tapang ng dalaga.
Hinaplos niya ang buhok ni Mayumi, humawak ng kamay niya at niyakap ng mahigpit. Anak, Mayumi, bulong niya, tumangis ng tahimik. Tanggap ka namin. At mahal na mahal ka namin. Hindi naman ito tungkol sa simula, kundi sa ngayon. Sa tapang mo, sa puso mo. Tanggap ka namin, Mayumi. Napaluha si Mayumi. Pinipigilan ang sarili na sumigaw at mapaiyak ng malakas. Puno ang dibdib niya ng pagpapasalamat. Ngunit may halong takot at pangamba. Tumayo si Mayumi, bahagyang nanginginig, at humarap kay Raven. Raven, mahinang boses at nanginginig ang mga labi. Kailangan mong pumili. Alin bang pinakamahalaga? Ang bata o ako? Napatingin si Raven sa kanya, nakaramdam ng kirot at bigat na hindi niya inaasahan. Ramdam niya ang lahat, ang tapang, ang pagmamahal, at ang kabigatan ng desisyon. Hindi niya alam kung paanong susuklian ang damdamin ni Mayumi. Mayumi, bulong niya, huminga ng malalim. Hindi ko alam. Hindi ko kayang. Piliin ninyo ang bata. Putol ni Mayumi. Halos umiiyak. Hawak pa rin ang tiyan niya. Kahit na akong mawala. Basta, ligtas ang bata. Huwag po kayong mag-alala para sa akin. Tumigil ang mundo para kay Raven. Halos mabagsak ang tuhod niya sa bigat ng sinabi. Ang babaeng dati tanging kasunduan lang sa kanya, ngayon nagbigay ng pinakamalalim na sakripisyo. Ang sariling buhay, kapalit ng bata. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari yan. Sagot ni Raven na may puwersa sa boses. Nanginginig ang tono. Halatang napapangalawa ang damdamin sa desisyon. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Sagot ni Mayumi at hawak ang mukha niya. Alam kong ako ang nasa panganib. At ang bata, ang mas mahalaga. Tumango si Senyora Lucia, hawak ang kamay ng dalawa. Raven, Mayumi, tama siya. Ang bata ang kailangan nating unahin. Sa lahat ng ito, kailangan nating maging matapang para sa apo natin. Si Raven naman ay tumayo. Dahan-dahan, hawak ang kamay ni Mayumi. Tiningnan siya ng malapitan, halos halikan na sa noo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Mayumi, bulong niya na malapit sa tenga. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Andito lang ako sa tabi mo. Napaluha si Mayumi, ngunit hindi ito luha ng takot. Luha ito ng pasasalamat at pagmamahal. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang init ni Raven, hindi dahil sa init ng katawan, kundi dahil sa pangakong hindi siya pababayaan. Salamat. Mahina niyang boses, nanginginig. Salamat sa lahat. Sa pag-unawa, sa pagmamahal. Tumayo si Raven, hawak pa rin ang kamay niya at tumingin sa monitor. Tingnan natin ang bata, sabi niya na halatang determinado. Hindi mo kailangang mag-alala. Ako nang bahala. Si Mayumi ay huminga ng malalim. Nanlumo ngunit puno ng tapang. Kahit natatakot siya, alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay si Raven at sa puso niya ay ramdam ang pagmamahal na unti-unting lumalalim. Hindi na iyon dahil sa kasunduan. Ngunit sa kabila ng tapang na yon, may mga doktor at nurses na mabilis na nag-aayos. Nagpapakita ng urgency. Ang laban para sa buhay ng bata at ni Mayumi ay magsisimula na. At sa huling sandali, bago sila dinala sa operating room, napatingin si Mayumi kay Raven. Piliin mo ang anak natin. Bumulong siya, nanginginig at hawak ang tiyan. Kahit ako ang mawala. Tumayo si Raven, hawak ang kamay niya ng mahigpit at walang imik. Ramdam niya sa sarili ang bigat ng desisyon. Ngunit ramdam din niya ang pangako. Sa kabila ng lahat, hindi niya hahayaan ang pinakamahalagang bagay sa mundo nilang dalawa, ang bata na mawala. Ang ospital ay puno ng tensyon, kaba at pag-asa.
Sa silid na iyon, malinaw ang desisyon na dapat gawin ay magtatakda ng kinabukasan ng pamilya nila. Isang pamilya na nagsimula sa kasunduan, ngunit unti-unti lumalalim sa pagmamahal, sakripisyo at tunay na tapang. Tahimik at malamig ang ICU. Ang puting ilaw ay tumatama sa bawat sulok, nagpapatingkad sa mga tubo, monitor at mga makina na tumutulong kay Mayumi sa bawat hininga. Nakahiga siya sa kama, hindi makagalaw. Bawat galaw ay kontrolado ng mga doktor at nurses. Si Raven naman ay nakatayo sa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay, ngunit hindi siya nakapigil ng sarili. Hindi lang sa takot kundi sa bigat ng damdamin na matagal niyang itinago. Ang matigas na fasad na dati nagpapakita ng CEO na kontrolado ang lahat, ngayon ay naglaho. Tumulo ang luha niya sa pisngi. Bumagsak ang katawan niya sa sahig at para bang lahat ng lakas ay naubos sa bigat ng pangyayaring ito. Sapat ba? Sapat bang kalahating milyon para sa buhay mo? Sigaw niya sa hangin. Hawak pa rin ang kamay ni Mayumi sa kama. Nanginginig. Parang hindi niya kayang tanggapin na maaaring mawala ang babae sa harap niya. Napalingon naman si Senyora Lucia. Hawak ang kabilang kamay ni Mayumi. Tahimik ring umiiyak. Raven anak, huminga ka. Bulong niya pero ramdam ang bigat ng bawat salita. Si Raven ay lumuhod, nakayuko sa sahig. At sa wakas, pinakawala ng matagal niyang tinatago. Mahal kita, Mayumi. Sigaw niya na malakas at puno ng emosyon. Hindi lang dahil sa bata, kundi dahil sa'yo. Hindi kita iiwan at hindi ko kayang mawala ka. Napatingin si Mayumi, nakapikit sa ilalim ng mga machines, at bahagyang napangiti sa pamilyar na tono ni Raven. Kahit hindi niya magawang magsalita, ramdam niya ang init at tibay ng pangako niya. Tahimik ang paligid. Ang mga doktor ay abala. Sinusubaybayan ang bawat parameter sa monitor. Ang bawat beep ng makina ay parang pulso ng tensyon sa bawat kwarto. Si Raven ay nakaupo sa tabi ng kama. Nakayuko, hawak ang kamay ni Mayumi at hindi makapaniwala sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pasensya ka na, Mayumi. Bulong niya sa sarili habang pinipisil ang kamay niya. Hindi kita naprotektahan nung umpisa, pero ngayon hindi na kita pababayaan. Ikaw at ang bata, kaya ang pinakamahalaga sa mundo ko. Si Senyora Lucia ay naupo rin, nanginginig ang balikat at tahimik na humahaplos sa likod ni Raven. Anak, kailangan nating manalangin. Para sa bata, para kay Mayumi, para sa lahat. Ang kwarto ay puno ng tahimik na pagdarasal. Ang mga luha, hininga, at pangamba ay naghalo sa malamig na hangin. Si Gavin ay nakatayo sa gilid. Ang mga kamay ng ina ni Mayumi nagmamasid sa bawat reaksyon. Ngunit alam na sa oras na ito, tanging presensya lang niya ang kailangan. Oras ang lumipas at bawat beep ng monitor naging mabigat na tunog. Si Raven ay hindi makaalis. Nakatingin lang sa mukha ni Mayumi. Sa bawat paghinga, bawat maliit na galaw, hindi siya makagalaw, hindi siya makakilos. Ngunit ramdam niya ang bawat segundo, bawat tibok ng puso niya. Biglang huminto ang lahat sa ICU. Ang tunog ng monitor ay nagbago. Isang kakaibang ritmo. Narinig ni Raven ang isang mahinang iyak. Mula sa loob ng incubator o mula sa loob ng tiyan ni Mayumi. Hindi niya alam sa una, ngunit ramdam niya ang lakas ng tunog na yon. Dok, anong? Tanong niya na nanginginig at tumayo ng mabilis. Ngumiti naman ang doktor kahit abala sa makina. Raven, Mayumi, narinig mo ba yon? Iyak yon ng sanggol. Ligtas siya. Nakalabas na. Tumigil ang lahat sa paligid ni Raven. Ang puso niya ay tumibok ng sobrang bilis. Parang nais niyang iwanan ng sarili niyang katawan at hawakan agad ang bata. Si Mayumi ay napapikit, nanginginig. At parang hindi makapaniwala sa tunog ng kanyang anak. Nakangiti siya ng mahina, luha sa mata. Raven, anak natin, buhay na buhay siya.
Humiga si Raven sa tabi niya, tinawakan ang mukha ni Mayumi. At para bang hindi niya kayang bumitaw. Salamat, Mayumi. Salamat sa tapang mo. Mahal kita. Mahal ko kayo. Pareho. Hindi ko kayo iiwan. Kailanman. Si Senyora Lucia ay tahimik. Hawak ang kamay ni Mayumi. Umiiyak ng tahimik. Ramdam ang kaluwagan, pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Si Gavin naman ay nakatingin. Alam ang bigat ng mga sandaling yon. Hindi niya kailangang magsalita. Ang bawat titig, bawat yakap, bawat paghinga ng mga kasama sa ICU ay nagsalita ng higit sa lahat. At habang si Raven ay patuloy na nakayuko sa tabi ni Mayumi, hawak ang kanyang kamay at nakikinig sa bawat iyak ng sanggol, ramdam niya ang lahat. Ang takot, ang kabigatan at ang pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi na lang bata ang kanyang iniingatan ngayon. Mahal niya si Mayumi ng buo sa kabila ng lahat at handa siyang gawin ang lahat para sa kanila. Sa unang pagkakataon sa loob ng malamig na ICU, habang naririnig ang iyak ng bagong buhay, si Raven ay natutong umiyak ng malakas. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang damdaming mas malakas kesa sa lahat. Pagmamahal, sakripisyo, at pag-asa. Tahimik ang ICU pero puno ng tensyon at pag-asa. Tumutok ang lahat sa monitor. Ang bawat beep ay parang musika ng buhay. Congratulations! Pareho silang ligtas. Ang ina at ang sanggol ay stable na. Tumigil si Raven sa pagkakakiling. Halos hindi siya makapaniwala. Halos bumagsak ang tuhod niya. Sa sobrang gulat at ginhawa. Tumayo siya ng mabilis at halos yakapin ng doktor. Salamat po, Dok. Salamat talaga. Sigaw niya na halos hindi makontrol ang emosyon. Si Mayumi na nananatiling nakapikit sa kama, napangiti ng bahagya. Sa tunog ng boses ni Raven, marahan siyang bumangon. Medyo nanginginig pa rin at humarap sa kanya. Raven? Bumulong siya na mahina na halos walang lakas, ngunit ramdam ang init sa boses niya. Tumayo si Raven sa tabi niya. Hawak ang kamay niya ng mahigpit at tumingin sa mga mata niya. Mayumi, hindi na tayo mag-aaksaya ng oras. Sabi niya na halos pabulong, ngunit puno ng determinasyon. Magpakasal na tayo. Ngayon din. Napangiti si Mayumi, bahagyang nahihiya, ngunit puno ng kaligayahan. Oo, Raven. Hindi na niya hinintay pa ang iba. Dumako siya sa kanya. Humalik ng marahan pero puno ng damdamin. Ang halik na dati puno ng takot at tensyon, ngayon ay puno na ng pag-ibig at katiyakan. Ilang oras ang lumipas, si Noah ay nakapwesto na sa incubator. Nangingiti ng dahan-dahan sa bawat yakap at paghaplos ng ina. Ramdam ni Mayumi ang init ng pagmamahal, habang si Raven ay patuloy na nakatingin sa kanila. Hindi makapaniwala sa pangyayaring ito. Anak natin, Noah. Bulong niya at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng sanggol sa incubator. Si Daddy nang kasama mo. Si Senyora Lucia naman ay nakatayo sa tabi, hawak ang kamay ni Mayumi. Umiiyak ngunit puno ng tuwa. Anak, ang apo ko buhay siya't malusog. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Si Gavin ay nakangiti rin, bahagyang natutulala sa tuwa. Alam niyang ang pamilya ay unti-unting bumabalik sa normal at ang sugat ng nakaraan ay unti-unting gumagaling. Lumipas ang ilang linggo at si Mayumi ay nakauwi na sa kanilang bahay. Ang maliit na Noah ay nasa kanyang bisig, tahimik, habang si Raven ay patuloy na nanonood sa tabi. Raven, nakikita mo ba? Tanong ni Mayumi at nakangiti habang tinitingnan ng sanggol. Tingnan mo ang anak natin. Hindi ka na kita iiwan. Sagot ni Raven, hawak ang balikat niya. Pareho natin siyang nabuhay. Pareho nating napaglabanan. Si Mayumi ay napangiti ng bahagya. Ang puso niya ay kumakaba. Ramdam ang init sa bawat titig ni Raven. Lahat ng sakit, takot at luha ay napalitan ng ligaya. Isang taon nang lumipas, si Noah ay naging malusog, masaya at napaka-curious sa paligid. Si Mayumi naman nakangiti sa sala. May hawak na maliit na kahon at nilapitan si Raven.
Raven, may regalo ako sa'yo. Sabi niya na may halong excitement. Tumigil si Raven sa ginagawa niya, nakatingin sa kanya, at bahagyang napangiti. Talaga? Ano namang regalo mo? Binuksan ni Mayumi ang maliit na kahon at inilabas ang isang napakaganda at kumikislap na bagay. Isang eleganteng relo. Ngunit sa halip ng ngumiti, biglang nagalit si Raven. Tumayo siya ng mabilis, napuno ng tensyon at galit. Anong ibig sabihin nito, Mayumi? Sigaw niya na halatang hindi makontrol ang sarili. Raven, bakit ka galit? Regalo lang po ito. Relo lang? Ulit niya na halos sumigaw. Alam mo ba kung anong ipapahiwatag nito sa akin? Parang sinasabi mo na kailangan ko ng time para sa sarili ko. Parang hindi naman ako sapat para sa inyo. Napaluha si Mayumi. Hindi ganoon. Gusto ko lang namang pasayahin ka. Huminga ng malalim si Raven. Ramdam ang halong galit at pagmamahal. Napatingin siya kay Noah sa sanggol na natutulog sa crib at si Mayumi hawak ang regalo sa kamay. Mayumi, baka ang regalo mo. Masyado ako na-overwhelm. Bulong niya ay naglaban-laban ang damdamin. Pero salamat. Salamat talaga. Mahal ko kayo. Pareho. Napangiti si Mayumi ng bahagya. Ramdam ang init sa puso kahit na may halong kaba sa tensyon. Si Raven ay bumalik sa kanya dahan-dahan at hinawakan ang mukha niya. Hindi mo kailangang mag-alala. Mahal na mahal kita, Mayumi. At mahal na mahal ko rin si Noah. Sabi niya ng dahan-dahan habang pinisil ang kamay niya. Napangiti si Mayumi ng tuluyan. Naglabas ng isang mahinang halik sa labi si Raven. Ang tensyon ay unti-unting napalitan ng ligaya, pagmamahal at pag-asa. Isang taon ng bagong buhay, bagong pamilya at bagong simula. Ngunit sa loob ng isip ni Raven, naramdaman niya may kasunod pang sorpresa. Si Mayumi sa kanyang simpleng regalo ay nakapaghanda ng bagong twist sa kanilang buhay at siya'y handa ng harapin ito. Kahit galit at emosyon ay nakalapit sa dulo ng bawat tibok ng puso niya. Tahimik ang sala, may maliit na ilaw mula sa chandelier na kumikislap sa bawat sulok. Si Mayumi ay nakatayo sa tabi ng mesa, maingat na inilalagay ang regalo niya. Isang maliit na glass figurine na ginawa niya para kay Raven. Isang simbolo ng pasasalamat at pagmamahal. Raven, ito, para sa'yo. Bulong niya na may halong kaba at excitement. Ngunit sa halip ng ngiti o pasasalamat, biglang tinapik ni Raven ang mesa. Ang figurine ay nabasag sa sahig. Mayumi, napagod na ako sa dami ng ginagawa mo para sa akin tapos ganito pa? Sigaw niya at halatang galit at inis. Napahinto si Mayumi. Raven, ginagawa ko lang naman to para sa'yo at para sa bata. Para sa atin. Ngunit tumigil si Raven sa kanyang galit at tahimik na umupo sa sofa. Ang dating mainit na tensyon ay nagbunga ng cold silence. Hindi nagsalita ang dalawa sa ilang minuto. Naglalakad sa paligid ng sala ang tensyon, parang dingding na pader sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik si Raven sa sala. Napansin niya ang lungkot at luha sa mata ni Mayumi. Unti-unti, bumaba ang galit niya. Lumapit, hinawakan ang mukha niya at parahang nilinis ang luha sa pisngi. Mayumi, pasensya ka na. Hindi ako dapat ganito. Mapapatawad mo ba ako? Oo, pero nagulat lang talaga ako sa inasal mo. Dahan-dahan nilapit ni Raven ang labi niya kay Mayumi. Umalik siya ng mahinahon, puno ng damdamin. Ang pag-ibig na hindi nabibili, hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa puso at sakripisyo. Ilang linggo pa ang lumipas, habang naglilinis si Mayumi sa opisina ni Raven, aksidente niya natagpuan ang isang folder sa vault. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Nagulat siya sa nakita. Hindi niya alam kung paanong i-handle ang impormasyon. Si Raven ay nakatayo sa doorway na makita siya. Agad na naging alerto at suspect. Mayumi, anong ginagawa mo dyan? Mahigpit niyang tanong.
Nagmamalasakit lang ako. Hindi ko alam. Sagot ni Mayumi na nanginginig. Ngunit bago pa siya makapaliwanag, isang malaking twist ang dumating. Malaking halaga ang pera nang nawala sa vault. Si Raven sobrang stress at takot. Agad na pinagsabihan si Mayumi. Mayumi? Saan ka galing? Bakit nawawala ang pera? Sino may gawa nito? Sigaw niya na halos malapit na sa pagsabog. Hindi ko alam. Hindi ko ninakaw yun. Hindi. Ngunit sa galit at tensyon ni Raven, hindi siya pinakinggan. Pinilit na ang sariling emosyon kaysa maniwala kay Mayumi. Kaya sa sakit ng puso, iniwan ni Mayumi ang mansyon. Nagpaalam sa bata. Humalik sa noon ni Noah bago lumabas ang pinto. Ilang araw ang lumipas, nakita ni Raven ang ebidensya. Ang magnanakaw pala ay ang kasambahay na matagal na sa bahay at hindi naman si Mayumi. Ang panghihinala niya ay mali at napuno siya ng pagsisisi. Mayumi. Mayumi, patawad. Patawad sa lahat. Bulong niya habang mabilis ang bawat hakbang. Hindi na niya pinigilan ang sarili. Lumipad ito patungong isla. Hinanap ang babae na labis niyang nasaktan. Dumating siya at halos lumuluha. Ngunit sa tulong ni Gavin natagpuan niya si Mayumi. Ngunit may isang sorpresa. Buntis ulit si Mayumi. Mayumi, buntis ka ulit? Sigaw niya na halos hindi makapaniwala. Tumango si Mayumi. Oo, Raven. Para sa'yo. At para sa ating pamilya. Humalik siya ng marahan kay Raven. Hinawakan naman ni Raven ang tiyan ni Mayumi. Hindi kita iiwan, pangako. Panghabang buhay. 2 taon pang lumipas. Naganap ang kasal nila sa probinsya. Simple ngunit puno ng damdamin. Kasama na nila si Noah. Tumatawa sa paligid. Habang si Mayumi ay nakasuot ng puting gown. Si Raven naman ay nakatayo sa altar. Pagkatapos ng kasal, ginanap din ang baptism ng ikalawang anak nila. Si Mayumi at Raven ay magkatabi, hawak ang sanggol at sa tabi si Noah. Puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang pamilyang dati nagsimula sa deal, sa pera at sa pangangailangan ngayon ay kompleto at puno na ng pagmamahal. Ang sugat ng nakaraan ay unti-unting gumaling at ang bawat luha ay napalitan ng ligaya. At sa huling araw nakatayo si Raven sa tabing dagat, hawak ang kamay ni Mayumi. Ngayon ko lang napatunayan na hindi lahat ng bagay na bibili. Bulong niya tumitig sa dalampasigan. Lalo na ang pusong marunong magtiis para sa mahal mo. Ngumiti naman si Mayumi. Nahulog ang ulo niya sa balikat ni Raven. Ramdam niya ang tibay ng pangako at pagmamahal. Hindi talaga nabibili. Sa likod nila ay si Noah ay tumatawa, tumatalon sa buhangin at ramdam ng lahat. Ang deal na nagsimula sa pera, nauwi sa pamilya. Tunay na pagmamahal at panghabang buhay na ligaya. At sa araw na yon, sa init ng araw at sa himig ng dagat, alam nila, ang bawat sakripisyo, bawat misunderstanding, bawat luha at panghihintay ay nagbunga ng isang pamilyang buo. Isang pag-ibig na hindi nasusukat ng halaga, kundi ng pusong handang magtiis para sa mahal nito. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!